Sabi, maglalagay tayo ng additional beneficial bacteria sa ating koi pan. Malaki yung tulong nito para mapanatiling malinis at quality yung tubig sa ating pan. Kadalasan naglalagay nito after maglinis na filtration system. Nababawasan kasi yung mga beneficial bacteria sa ating biological filter chamber. Pero wag natin iasa lahat dito. Kailangan tama yung setup ng ating biological filter chamber. Pangdagdag lang kasi ito sa mga nawalang beneficial bacteria after natin maglinis ng filtration system. Malaking tulong to, kaya i-share ko din po sa inyo. Kaya tara, ilagay na natin sa ating filtration system. Ito yung filtration system na ating koi pan. Punta muna tayo dito sa first chamber, which is itong mechanical filter chamber, at kailangan natin palitan itong 5-year fill na foam. So dito po sinasala yung mga malalaking dumi o yung mga solid waste na ating mga alagang isda. Para pagpasok sa pipe na to, ito naman po yung connection papunta dito sa ating biological filter chamber, which is ito po yung housing ng mga beneficial bacteria, ang heart ng ating koi pan. Ayan. Ito yung mga filter media na tawag natin. Ito yung housing ng mga beneficial bacteria. Dahil sa ating filtration system, meron tayong crystal clear at maganda yung quality ng ating tubig. Healthy din yung ating mga alagang koi. Kaya ngayon papalitan natin yung fiber fill na foam, maglalagay tayo ng beneficial bacteria at pakainin natin yung mga koi. Tara! Eto, papalitan na natin yan dahil napuno na ng lumot. Ito yung gamit natin na pump, Pereha PB12000 at nakaset siya sa 60 watts. So off muna natin. Naka-off na, kaya nga pwede na natin tagalin itong fiber fill na foam at di na to kayang linisin, kaya papalitan na natin. Yan oh. Grabe yung lumot. Malinis na, kaya maglalagay na tayo ng fiber fill na foam. Ito at ilalagay na natin. Ganyan lang. Tapos, balik natin to. At pwede na ulit paanda rin yung pump. I-on natin yung ating Pereha PB12000. Antayan natin yan. Ito yung kanyang controller. Yun. Kunti na umandar. Yan. So nasala talaga niya yung mga dumi, kaya napaka-useful itong fiber fill na foam. At after nito, mechanical filter chamber natin, punta naman tayo dito sa ating biological filter chamber, which is yung mga filter media na nandito ay K1 filter or itong moving bed, tapos may mga lava rock, ceramic rings, yung mga baki roll na nandyan sa ilalim, tapos meron din tayong talaba for pH ng ating pan. Ngayon, dito natin ilalagay yung beneficial bacteria, pero itong nasa mechanical ay dito natin ububuhos para mapunta naman dito sa biological filter chamber natin yung beneficial bacteria. Meron po iba't ibang form nitong beneficial bacteria. Meron siyang powder type at meron ding liquid. Kung nagmamadali kayo, pwede yung liquid type nitong beneficial bacteria yung ilagay nyo para mas mabilis. Ito, within 24 hours pa kasi ito mag-activate, at pag na-apply tayo nito, kailangan natin i-off yung UV light kung may UV light yung filtration system. So, ito, lagay na natin. Mabilis na naman to. Magkuha lang tayo ng tubig dito sa pan, tapos ilalagay natin to. Ito, tapos ibubuhos na natin dito sa tubig. Yung dosage na nire-recommend nila nito noon, nasa 1 gram per ton. Pero ngayon, 2 grams per ton na yung recommended nila. Pero wala namang overdose itong bacteria na to. Good bacteria po kasi ito. Ayan. So, stay lang po natin dyan ng mga 1 to 2 minutes. Pwede maglagay tayo ng eraser or gano'n, babos, o pwede hayaan lang natin yan dyan para ma-dissolve lahat ng powder. Pwede natin niya ilagay dun sa ating filtration system. At habang inaantay natin yon, mapakain muna tayo ng mga alagang koi. Bago tayo maghagis na pagkain, tanggalin muna natin itong tumitigas na skimmer para di mahigop yung mga pagkain. Eto na, mapakain na tayo. Apat na ganito yung pinapakain natin sa kanila every feeding. Tapos nag-feed tayo ng 3 times a day muna ngayon. Halos buong araw ngayon, umuulan dito sa area namin. Kaninang umaga, bumuhos talaga yung napakalakas na ulan.
Ngayon no, sobrang lamig naman ang panahon. Kahapon sobrang init. Kaya bantayan natin yung mga alagang koi natin, yung mga behavior nila. Lalo na pag nagpa-park na sila mga kahabi. Kasi sign na rin yun na kailangan nating malaman. Na nagbibigay sila ng mga sign kung ano po yung mga dapat natin gawin sa kanila. Ngayon ready na yung beneficial bacteria. Kaya tara, buhusan natin. Eto, haluin natin ulit. At pwede na tong ibuhos dito. Mapupunta na yan dito sa output. Ayun. Di masayang. At ganun lang ka-simple na maglagay ng beneficial bacteria dito sa ating koi pond. Kaya kung need mo na beneficial bacteria, kailangan mo maglagay sa yung filtration system. May link po tayo dyan kung saan tayo pwede makabili. Ito na yung kondisyon ng ating sangke. Yan, papansin nyo yung katawan niya. Unti-unti na nakakabawi. Tapos itong benigwe din natin. Oh. Hindi pa natin yan binuboost guys. 3 times a day feeding pa rin yan. Meron din kasi tayong inaaral dito na way po natin kung paano natin pagalingin yung mga alagang koi natin. Di din po tayo sure, kaya sa atin na lang po muna. Susubukan natin to para malaman natin kung effective. At ayan, gumaling naman yung mga koi natin. Oh. Sa mga nakakaalala dyan sa dalawa. Ayan. Maninipis pa pero wala na sakit. So far, nung gumaling sila, di na bumalik ni minsan yung kanila sakit. Sana tuloy-tuloy na at bibigyan natin yung mga kailangan nila. Ito, ang takaw na. Yun. Yun. Lalo na to. So yun mga kahabi, yung update natin dito sa ating koi keeping hobby. At meron ako papasilip sa inyo. Punta tayo doon. Meron kasi akong sinet up. Hello! Dito na, yan, kung maaalala nyo itong trapal na to. At abangan nyo na lang kung ano po yung ilalagay natin dyan. So ngayon, yan na po muna. Ayan o, nakaset up na yung ating round trapal pond na binigay din sa atin ni Sir Christopher. Ayan, so abangan nyo na lang kung ano yung ilalagay natin dyan. Itong bubong din natin guys, papalitan na din natin to kasi madami na siya mga butas gawa nga nung mga kinakalmot nung mga pusa, naglalaro, nag-aaway dyan sa itaas. Kaya kailangan pa natin itong palitan. Tapos ito ilalagay natin dun sa kabila para may bubong naman doon. Papalitan natin to at i-secure natin yung area para di na makapasok yung mga pusa. Eto, malapit na maubos yung pagkain nila. Ayan. Yun oh. So yun na mga kahabi, reminder sa pag naglagay tayo ng beneficial bacteria, kung may UV light yung inyong filter, off po muna natin. Kinabukasan na natin panda rin. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po sa susunod na video. Happy fish keeping. Fish out.